ang sabi ng mga reptilian, bigla naman silang nagpadala ng ano eh. Kayo talaga mga pilyo kayo ha. Busy pa kami rito nag-uusap. Alright, it is our obligation to test human beings. To test how to face your fear and how to be strong dun sa test na yan. Ayan sinabi ko na yung gusto nyo sabihin. Ikaw, Brother J, ano bang comment mo doon? Biglang sumingit eh. Yes, I. Yun lang masasabi ko eh. O, diba? Actually, sa panahon din ni Master JC, di ba tinest din siya according to the Bible? Tinest din po siya. Yung 40 days siya sa wilderness. Apo. Right? Yung nag-meditation siya. Oo. And hindi siya hindi siya nagpatinag doon, talagang pinalakas niya yung kanyang pananampalataya. Yes, diba? opo. Oh. Ikaw ba, Miss Laika, na-test ka na rin ba? Palagi po. Palagi kang natetest? Palagi. Pumapasa ka naman? Sa tingin ko po. Kasi hindi ko na rin, minsan, yun yung nabago ko rin sa sarili ko, yung parang wala nang guilt tripping. Kasi tao lang din tayo. May mga pagkakamali rin tayo. Yun yung magandang aral na natutunan ko na i-embrace mo lang. I-embrace mo lang yung fears mo. Kasi kapag nire-repress mo lang, kapag feeling mo, strong ako, kapag hindi mo ina-acknowledge yung part of you na wounded, maglulup ka lang dun. Alright. Kasi yun yung path of ascension eh. Kailangan mo i-embrace yung trauma mo. Kailangan mag-shadow work kasi mapapalaya mo talaga yung sarili mo kapag honest ka sa sarili mo. Alright. Salamat, Miss Laika. May biglaning sumingit ulit. Mga Pleiadians naman. We are here. We are ready to help you. And we are willing to give you strength, wisdom, and knowledge. Okay din yung mga guides mo, Brother J, ha? Bigla rin sumasagot, ano? Ayan. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Kung meron tayong kinakaharap na fear, we can call the galactic beings, mga divine beings. Apo. Kaya nga tayo'y lagi nating sinasabi, magdasal tayo sa ating pong lumikha dahil sila sa kalangitan ay handang tumulong sa atin. Opo. Right, Brother Tama J? po yun. So, yun nga, sabi ni Master Laika na kailangan maging totoo tayo sa sarili natin is learn how to forgive ourselves and then learn how to surrender. Yes. May comment lang dito si Voiceless Whispers, chakra balancing to let the energy flow properly. Strong energies during these times can cause blocks pag may ineffective chakra. Yes. Actually, I agree with that. No? Dapat tayo nagkakaroon tayo ng chakra balancing. Yes. Apo. So, ang maganda dyan, mga Reiki, yung mga nagre-Reiki healing. Sila yung magaling sa mga chakra. Ikaw, Brother Jose, paano mo ginagawa ang chakra balancing? Yung chakra po, ito po yung vortex of energy na nasa katawan ng tao. There are 7 major vortex of energy ang tao, right? Meron tayong crown chakra, meron tayong eyebrow, di ba? Ito yung third eye. Meron tayong, tama ba ito? Throat chakra. Meron tayong heart. Meron tayong solar. Meron tayong sacral. Yun yung navel, no? And meron yung root. Yun. So, paano mo ginagawa yung balancing? Yung way ko naman or practice ko is breath work and din siya, visualization ng chakra. Kunyari, sumasakit yung solar plexus ko. Okay. Pipikit lang ako, tapos i-feel ko yung gold na bilog. Tapos, papasok ako doon, tapos lilinisin ko siya kung may mga dumi, So janitor ka ng solar plexus. Parang doon kasi madaming dumi sa energy. Actually, nasasagap natin to eh. Yung mga day-to-day natin na interaction with other beings. Kaya, ayun, parang meditation lang din, tapos breathwork and hydrate yourself. Yun yung nakaka-cleanse talaga. Brother J. Meron dyan yung the best yun yung OM. Pang-cleanse ng solar. Ayan. So, pag ginagawa natin, nag-OM tayo, nababibrate yung mga excess energy or mga negative energy sa atin. Yes. Tsaka yung mga Brother CJ. Mga chants na para mag-resonate sa every chakra natin. Yung Yam, Lam, Ram, Ham, Soham, Om. Hindi naman pagkain yan. Hindi naman po. Yung kasi pag chinant po natin yung mga words na yun na nagre-resonate. Paano? Yam, Lam, Ram, Ham, Soham,
Yung yam sa root, Okay. lam sa sacral, Okay. ram sa solar, yung soham sa heart, tsaka sa throat, yung om sa third, tapos sa crown. Anong words yan? Sanskrit ba yan? Sanskrit po. Sanskrit yan. Opo. Alright. Ikaw, Miss Zuleika. Fasting. 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 Yeah. Yeah. At during the time, Especially ngayon, malapit ng Holy Week, no? Pwede mag-fasting. yes. Tapos, pwede naman intermittent fasting. And every time na kakain, pwede Actually, mga kapatid natin, mga Muslim, no? Nagka-fasting sila. Ramadan ngayon. yes. Right? Ramadan. Tama yun, no? For cleansing yun, no? Yes, for cleansing. Tapos pagkakain, pwedeng colorful yung pagkain mo kasi yung chakras may colors, di ba? Yes, yes. So, pwedeng kung ano yung specific na chakras na gusto mong i-balance, I-amplify. pwede naman lahat. Oo. Colorful kasi yung color ng food na kinakain mo, walang meat, yung mga fruit, veggies, nakakatulong yun to balance your chakras. Yung ibang ginagawa, they are using crystals. Yes. And different colors of crystals depende sa colors ng chakra. Right? So, iba nakahiga lang, tapos lalagay yung mga crystal sa katawan. Quantum healing. Quantum healing ang Apo tawag yun. doon. Although, nung umattend ako nung seminar workshop ni Professor Jimmy Licauco, tinuruan kami nung visualization how to awaken, mapaikot yung mga vortex of energies and para mabalance siya mula taas pababa. Tapos maglalagay ka ng energy parang fountain of energy. Sarap nun. Actually, nagagawa yun sa meditation Apo. and visualization. Apo. Mhm. So sa meditation kasi lahat pwede natin gawin kung ano gusto natin gawin sa mind natin, sa spirit natin. So, yun. Mas maganda sa pang-cleansing din pag nag-visualize po tayo. Mhm.